Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, nais ko munang bumati sa inyong lahat na nakatutok ngayon. Saan man kayo naroroon, sa probinsya man, sa siyudad, sa ibang bansa, o sa tahimik ninyong kwarto habang nagpapahinga, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan nakakarating ang mga ganitong kwento, lalo na kung may mga pusong handang makinig sa isang istoryang puno ng sakit, pagtitiis at pagbangon. Sa bayan ng San Isidro, may isang lumang mansyon na kahit kupas na ang dating pintura at bahagya ng inuukit ng panahon ang mga haligi, ay nananatili pa ring simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang Vergara. Sa loob ng maraming dekada, ang apelidong Vergara ay kinatatakutan, iginagalang at minsan pa nga'y kinaiinggitan ng buong bayan. May malawak silang lupain, rice mill, trucking business at mga koneksyon sa mga may kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang pangalang iyon ay may isang anak na halos hindi kailanman nabigyan ng puwang. Ang pangalan niya ay Maristela Vergara, o mas kilala ng mga nakakakilala sa kanya bilang Maris. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. Ang panganay ay si Lucio, matikas, palasigaw, at paboritong ipakilala ng pamilya bilang matagumpay na negosyante. Ang pangalawa ay si Bernadette, maganda, maporma, at laging may tamis na ngiti sa harap ng ibang tao pero punong-puno ng yabang sa likod nito. Ang pangatlo ay si Rafael, madaldal, palaasa, at mahilig magkunwaring mabait kapag may pakinabang. At si Maris, ang bunsong halos hindi man lang nababanggit kapag may nag-uusap tungkol sa mga anak ni Don Severino Vergara. Madalas ay parang hindi siya anak ng pamilya, kundi isa lamang tahimik na aninong gumangalaw sa loob ng bahay. Noong bata pa si Maris, hindi naman ganoon ang lahat. Masayahin siya, mabilis matuto, at pangarap sana niyang maging guro balang araw. Madalas siyang sabihan noon ng kanilang ina na si Carmelita, "Ikaw ang pinakamalambot ang puso sa inyong magkakapatid, anak. Huwag mong hahayaang baguhin ka ng mundo." "Nanay," malimit niyang tanong noon habang nakahiga sa banig sa tabi nito, "kapag nakatapos po ba ako, makakaalis din ako rito at makakatulong sa inyo?" Ngumiti si Carmelita at hinihimas ang buhok niya. "Oo naman, pero tandaan mo anak, ang tunay na talino hindi lang nasusukat sa diploma." Hindi na iyon nakalimutan ni Maris. Ngulit nagbago ang lahat nang biglang nagkasakit ang kanilang ina. Mabilis humina ang katawan nito, pabalik-balik sa ospital, pabalik-balik sa gamutan. Habang sina Lucio, Bernadette at Rafael ay abala sa sarili nilang buhay, si Maris ang kusang nagbantay, nagbuhat ng gamit, naglinis ng tinagkainan, nagbasa ng reseta, at nagpunas ng pawis sa noon ng ina nila sa bawat gabing nilalagnat ito. Dahil doon, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Hindi iyon naging madaling desisyon. Maraming gabing umiiyak siya ng palihim. Kapag natutulog na ang lahat, tumatambay siya sa likod bahay kung saan tanaw ang mga puno ng mangga at malayo ang ingay ng mansyon. Doon niya pinapayagang bumuhos ang lahat ng sama ng loob na buong araw niyang kinikimkim. Isang gabi, nadatnan siya ng kanilang ama na si Don Severino. Nakatayo lamang ito sa may pintuan, hawak ang baston at tahimik siyang pinagmamasdan. "Umiiyak ka na naman," malamig nitong sabi. Mabilis na pinahid ni Maris ang luha sa pisngi. "Hindi po, tay. Hindi kita kailangang bulahin, anak kita." Napayuko si Maris. "Pasensya na po." Lumapit ng bahagya si Don Severino. Hindi ito sanay magpakita ng lambing. Ang paraan nito ng pagmamahal ay madalas nakatago sa mga simpleng tanong at tahimik na pagtingin. "Hindi mo na kailangang tumigil sa pag-aaral kung ayaw mo." Umiling si Maris. "Kailangan po ni nanay ng kasama. Wala rin naman pong nag-aasikaso sa bahay." "Ano naman ang silbi ng mga kapatid mo?" Napangiti si Maris, pero may pait. "May mga sarili pong plano sila." Hindi sumagot ang matanda. Matagal itong tumingin sa malayo, saka marahang nagsalita. "Hindi lahat ng anak ko marunong tumingin sa obligasyon." Mula noon, lalong naging tahimik ang samahan ni Maris at ng kanyang ama. Hindi sila madalas mag-usap ng mahaba, pero unti-unti niyang napansin na tuwing may mahalagang papeles sa hasyenda, si Maris ang tinatawag ni Don Severino. "Maris," tawag nito minsan mula sa opisina. "Pakibasa nga itong listahan ng mga pangalan ng umuupa sa silanganing lupa." "Maris, ilan ang atraso ng tracking sa diesel nitong huling 2 buwan?" "Maris,
Sa tingin mo ba makatarungan ng bayad sa mga trabahador sa drying facility? Noong una, nagtataka siya kung bakit siya ang tinatanong, ngunit sinagot pa rin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Hindi man siya nakapagtapos, sanay siyang magmasid, makinig at magtanda ng detalye. Unti-unti niyang natututunang hindi lang pala sa libro nakukuha ang kaalaman. Minsan, nasa karanasan iyon, nasa pakikitungo sa tao, nasa pag-unawa sa gutom, takot at pangangailangan ng iba. Habang lumalalim ang pag-unawa niya sa kalagayan ng hasyenda, lalo naman siyang lumiliit sa paningin ng mga kapatid niya. "Maris, dalhin mo nga itong damit ko sa plancha," utos ni Bernadette isang hapon habang abala sa pagharap sa salamin. "Ate, may ipinapagawa po si Tay sa akin." Tumaas ang kilay ni Bernadette. "At ano naman ang alam mo sa mga pinapagawa niya? Huwag kang magpanggap na mahalaga." Tahimik lang na kinuha ni Maris ang damit. Sa kabilang dako, si Lucio naman ay palaging may patutsyada tuwing may bisita. "Si Maris? Wag na ninyong tanungin yan. Hanggang bahay lang ang inabot, hindi kasi kinaya ang pag-aaral." May mga pagkakataong gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na hindi siya nabigo, na kusang loob niyang isinuko ang sariling pangarap para sa pamilya. Pero sa tuwing bubuka na ang bibig niya, naaalala niya ang ina. Naaalala niya ang mga salitang, "Huwag mong hayaang baguhin ka ng mundo." Si Rafael naman ang pinakamadulas sa kanilang tatlo. Hindi siya lantarang malupit gaya ni Lucio at Bernadette, pero mahilig siyang magtawa kapag pinapahiya si Maris. "Pasensya ka na, bunso," sabi nito minsan habang nakaupo sa mesa at umiinom ng kape. Ganyan talaga ang buhay. May mga taong ipinanganak para mamuno, may mga taong ipinanganak para magsilbi. Tumingin si Maris sa kapatid. "At ikaw, ano ang tingin mong ipinanganak ka para gawin?" Napatawa si Rafael. "Mas mataas kaysa sayo, syempre." Sa mga ganong sandali, natututo na lang si Maris na ngumiti ng pilit at lumayo. Ngunit hindi lahat sa mansyon ay sarado ang mata sa totoong nangyayari. May matandang hardinero na si Mang Pilo na halos mula pa kabataan ni Don Severino ay naroon na sa pamilya. May labandera rin si Cora na kahit takot magsalita ay laging may nakatagong mainit na tinapay para kay Maris kapag hindi ito nakakakain ng maayos. At may batang utusan sa garahe na si Juno na minsan ay nakakapansin ng mga luha sa mata ni Maris pero hindi na lang nagsasalita. "Ma'am Maris," sabi ni Juno minsan habang inaayos ang mga paso sa gilid ng veranda. "Okay lang po ba kayo?" Ngumiti si Maris. "Oo, Juno, pagod." "Hindi po bagay sa inyong laging pagod." Napatawa siya ng marahan. "Hindi rin bagay sa akin ang reklamo." May mga maliliit na sandaling ganoon na nagsilbing pahinga niya sa maghapong pakiramdam na para siyang nakakulong sa isang bahay na hindi naman talaga tahanan. Pagkaraan ng ilang taon, tuluyan ng bumigay ang katawan ni Carmelita. Bago ito mawala ng hininga, si Maris ang huling hawak nito sa kamay. "Anak, huwag kang magtatanim ng galit, pero huwag mo ring hayaang apihin ka habang buhay." Nangingilid ang luha ni Maris. "Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Makinig ka sa akin." Humigpit ang kapit ng ina niya sa kanyang kamay. "Darating ang panahon, makikita rin ang tunay mong halaga." Hindi na iyon nasundan pa ng panibagong pangungusap. Pagkamatay ng kanilang ina, tila mas lalo pang lumamig ang mansyon. Ang dating konting init sa bahay ay tuluyan ng napalitan ng lamig ng pormalidad. Sina Lucio at Bernadette ay bihira nang umuwi maliban kung may kailangang papirmahan sa ama. Si Rafael naman ay palaging may lakad, may gimmick, may bagong sasakyan o may bagong plano na hindi naman natatapos. Si Maris ang naiwan upang alagaan ng kanilang amang unti-unti ring humihina. Doon nagsimula ang isa pang yugto ng kanyang pagtitiis. Tuwing umaga, siya ang naghahain ng lugaw o tinapay para kay Don Severino. Siya ang nag-aayos ng gamot nito. Siya rin ang sumasama kapag may doktor na dumarating mula sa lungsod. Minsan, kahit hating gabi na, kapag inaatake ito ng hingal, si Maris ang unang bumabangon. Isang gabi, habang inaabot niya ang tubig sa ama, bigla itong nagsalita. "Maris." Po,
Pei, galit ka ba sa akin? Natigilan siya. Bakit niyo po natanong? Hinayaan kong maliitin ka nila. Matagal bago siya nakasagot. Kayo po ang ama nila. Baka umaasa lang kayo na magbabago sila. Napapikit ang matanda. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ng magulang ay ang katotohanang may mga anak na marunong lang magmahal kapag may pakinabang. Hindi sumagot si Maris. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pala bulag ang ama niya. Tahimik lamang itong nagmamasid. Tahimik lamang itong naghihintay. Sa mga susunod na buwan, mas dumalas ang pagpapatawag sa kanya ni Don Severino sa opisina. Naroon ang matagal ng abogado ng pamilya na si Attorney Isagani Barameda, isang lalaking hindi pala salita ngunit mapanuri ang mata. Minsan, inabutan ni Maris ang dalawa na makatingin sa mga lumang ledger ng hasyenda. Maris, tawag ng abogado. Ikaw bang nag-ayos ng listahan ng atraso sa pasahod nitong nakaraang quarter? Opo, napansin ko po kasing may ilang hindi tugma sa record. Tumingin si Attorney Barameda kay Don Severino. At paano mo napansin? Tahimik na sumagot si Maris. Kapag po hindi nagtutugma ang bilang ng sako sa lumabas na delivery at sa bayad sa nagkargahan, may nawawala po roon. Baka po sa diesel, baka po sa labor. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ng abogado. Hindi ka nakapagtapos ng accounting? Hindi po. Sayang, maikling sabi nito. Mula noon, mas lalong naging mapagmasid si Attorney Barameda kay Maris at hindi iyon nakaligtas sa pansin ni Tia Eloisa, kapatid ni Don Severino, na kilalang mahilig magkumpara ng mga pamangkin. Nako, Isagani, sabi nito isang tanghali habang umiinom ng tsaa sa sala. Huwag mong masyadong pinapansin niyang si Maris. Mabait lang yan pero hanggang doon lang. Ibang usapan kapag talino at breeding na. Narinig iyon ni Maris habang dumadaan dala ang tray ng merienda. Ngunit bago pa siya makaalis, sumagot si Attorney Barameda. Sa totoo lang, Eloisa, may mga taong walang diploma pero may bait at isip, at may mga taong punong-puno ng diploma pero wala namang integridad. Biglang nanahimik ang sala. Hindi sumalita si Maris, pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may munting init siyang nalamdamang gumapang sa dibdib niya. Parang may isang taong sa wakas ay nakakita sa kanya ng buo. Habang tumatagal, mas nagiging lantad din ang problema ng mga kapatid niya. Si Lucio na laging nagpapakitang matagumpay ay pabalik-balik pala sa bangko at sa ilang nagpapautang dahil sa maling pamamuhunan sa isang warehouse project na hindi natapos. Si Bernadette naman ay panayang post sa lipunan tungkol sa kanyang butik sa Maynila, pero lihim palang nalulugi at umaasa lamang sa apelyido ng pamilya para makakuha ng suppliers. Si Rafael naman ay kung kani-kaninong kaibigan ng sumasama at kung ano-anong negosyo ang pinapasok, pero iisa lamang ang dulo, utang at abala. At sa tuwing magkakagulo, si Maris pa rin ang tahimik na sumasalo sa bigat sa loob ng bahay. Dumating ang panahon na tuluyan ng lumala ang karamdaman ni Don Severino. Mahina na ang lakad nito. Madalas ay nakaupo na lamang sa may bintana ng kanyang silid, nakatingin sa malawak na bukirin na minsan niyang pinaghirapan. Isang dapit hapon, tinawag niya si Maris. Anak, maupo ka. Umupo si Maris sa katapat nitong silya. Takot ka ba sa kanila? Kanino? Gusto sana niyang itanong, pero alam niyang ang tinutukoy nito ay ang mga kapatid niya. Hindi po, sagot niya. Nasasaktan lang. Tumanggo ang matanda. Mas mabuti yun. Ang takot, nagpapayuko. Ang sakit, minsan nagtuturo kung kailan ka dapat tumayo. Nayuko si Maris. Hindi ko po alam kung kaya ko. Tandaan mo ito, sabi ng matanda habang mariing na nakatingin sa anak. Darating ang panahon na susubukin ng pangalan natin ang pagkatao ninyo. At sa araw na iyon,
Hindi ang pinakamadaldal ang mananaig, hindi rin ang pinakamayabang, kundi ang marunong magtiis nang hindi nawawala ang dangal. Bumigat ang hangin sa silid. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng bukirin. Hindi alam ni Maris noon kung gaano kabigat ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi niya alam na unti-unti nang humahakbang ang buhay patungo sa isang araw na dudurugin sa kayabangan ng kanyang mga kapatid at magbubukas ng pinto para sa isang bagong yugto ng kanyang kapalaran. Sa mga sandaling iyon, ang alam lang niya ay ito. Siya ang bunsong anak na hindi nakapagtapos, ang anak na madalas maliitin, ang anak na laging iniiwan sa likod. Ngunit sa ilalim ng katahimikan niyon, may unti-unti nang nabubuong lakas. Isang lakas na hindi pa nakikita ng mga taong sanay siyang apakan. At sa lumang mansyon ng mga Vergara, habang dahan-dahang inuubos ng gabi ang liwanag sa paligid, nagsisimula pa lamang ang kwento ng anak na akala ng lahat ay mananatiling tahimik habang buhay. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang bumati sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumasabay sa bawat tagpo. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Masarap isipin na habang binubuksan natin ang panibagong yugto ng kwentong ito, may mga pusong gising at nakikiramdam sa sakit, hiya at pag-asa ng isang taong matagal nang minamaliit ng sarili niyang pamilya. Lumalim ang gabi noon sa lumang mansyon ng mga Vergara at ang huling sinabi ni Don Severino kay Maris ay patuloy na umuukit sa isip niya na darating ang panahon na masusubok ang kanilang pangalan at sa araw na iyon, hindi ang pinakamayabang ang mananaig kundi ang marunong magtiis ng may dangal. Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Maris ang bigat ng mga salitang iyon, mabilis ding dumating ang panibagong unos sa kanilang buhay. Makalipas lamang ang ilang buwan, lalo pang humina si Don Severino. Hindi na nito kayang tumayo ng matagal. Ang dating matatag na tinig ng patriarch ng pamilyang Vergara ay naging marahan na lamang at ang bawat hakbang nito ay kailangan ng alalayan. Ngunit kahit lumulubha ang kalagayan ng matanda, lalong naging abala sa pansariling interes ang kanyang 3 anak. Si Lucio ay halos gabi-gabing wala sa mansyon. Panay ang may pulong umano tungkol sa negosyo, ngunit madalas namang umuwi ng mainit ang ulo. Si Bernadette naman ay panay ang papunta sa Maynila upang asikasuhin ang butik niyang pilit pinagmumukhang matagumpay. Si Rafael naman ay walang ginawa kundi makisawsaw sa kung sino-sinong kaibigan na may ipinapangakong instant na kita. Ang resulta, si Maris ang lalong naiwang umaalalay sa ama nilang unti-unting nauupos. Isang madaling araw, biglang inatake ng matinding paghina si Don Severino. Nagising si Maris sa kalabog ng tungkod nito sa sahig. Tay? Nanginginig niyang tawag habang papasok sa silid. Nakahawak si Don Severino sa dibdib habang bahagyang hingal. Tubig! Mabilis siyang kumuha ng baso at tinulungan itong makainom. Maya-maya'y dumating si Dr. Honesto Galarosa na agad ipinatawag ni Juno sa utos ni Maris. Matapos suriin ng matanda, tumingin si Dr. Honesto kay Maris sa may gilid ng pasilyo. Paghandaan mo ang mga susunod na linggo, hindi na biro ang kondisyon niya. Napalunok si Maris. Doc, may pag-asa pa po ba? May mga bagay na wala na sa kamay ng gamot, marahang sagot ng doktor. Hindi na umiyak si Maris sa harap nito. Sanay na siyang magpigil. Pero noong gabing iyon, habang nagtitimpla siya ng lugaw sa kusina, naupo siya sa isang bangkito at doon tahimik na napaiyak. Naroon si Cora na nagkukusot ng mga basahan. Ma'am Maris, mahinang tawag ng matandang labandera. Kumain po muna kayo. Wala akong gana. Hindi po pwedeng kayo ang susunod na babagsak. Kayo na lang po ang umaalalay sa lahat dito. Lalo siyang nasaktan sa sinabi ni Cora dahil iyon ang totoo. Sa dami ng tao sa mansyon, tila siya lang ang totoong nagmamalasakit sa ama nila. Hindi nagtagal, dumating ang araw na tuluyan ng namaalam si Don Severino. Maulan noon, parang pati langit ay may bigat na pasan. Sa mismong sandali ng huling paghinga ng kanilang ama, si Maris lamang ang naroon sa tabi nito.
Nahawakan pa niya ang malamig ng palad ng matanda bago tuluyan nalaglag ang kanyang kamay sa kama. Umiyak siya roon ng tahimik, halos walang tunog, habang sa labas ng silid ay nagsisimula ng dumami ang mga yabag ng mga taong ngayon lamang nagsisipagdatingan. Mga anak na wala sa mahahalagang sandali, ngulit naroon agad pagdating sa usapin ng pamamaalam, pangalan at mana. Sa burol ni Don Severino, napansin agad ni Maris ang pagkakaiba ng pagdadalamhati ng bawat isa. Siya, tahimik lang na nakaupo sa isang sulok, tumatanggap ng pakikiramay at nagsisiguro na may pagkain ang mga dumadalaw, na maayos ang upuan ng matatanda at na may tubig sa lamesa para sa mga pari at bisita. Samantalang sina Lucio, Bernadette at Rafael ay abala sa pag-uusap kung sino ang dapat kausapin sa media, sino ang dapat umupong pinakamalapit sa kabaong, at sino ang magmumukhang pinakalehitimong tagabagmana sa mga mata ng mga kaibigan ng pamilya. Minsan, narinig pa niyang bumulong si Bernadette kay Lucio. "Kailangang maayos ang imahe natin, maraming mata ang nakatingin." Sumagot si Lucio, "Hayaan mo na si Maris, hindi naman mahalaga yan sa larawan ng pamilya." Wala nang lakas si Maris para masaktan pa. Parang unti-unti nang namamanhid ang puso niya sa paulit-ulit na pagmamaliit ng mga kapatid. Pagkatapos ng libing, lalong naging malamig ang mansion. Sa loob ng halos 1 taon, tila unti-unti nang naghahanda ang 3 magkakapatid para sa paghahati-hati ng lahat ng naiwan ni Don Severino. May mga pabulong na usapan tungkol sa lupain, sa rice mill, sa trucking line, sa lumang warehouse, at maging sa mga alahas ng kanilang ina. Ngunit may isang bagay na hindi agad nilang magawa. Wala pang formal na pagbasa sa huling testamento. Ayon kay Attorney Isagani Barameda, may itinakdang araw para rito at kailangang naroon ang lahat ng legal na heirs pati na ilang mahahalagang saksi sa angkan at negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Lucio na pagsabayin na lang ang pagbasa ng testamento sa isang engranding family reunion sa mansion, para raw isang malaking pagtitipon ng pagkakaisa. Ngunit sa ilalim ng matatamis na salitang iyon ay may ibang balak. 1 linggo bago ang reunion, abala ang buong bahay sa paghahanda. Nagdatingan ang mga bagong kurtina, mamahaling plato, imported na alak at mga bulaklak mula sa lungsod. Si Bernadette mismo ang nagdidikta ng motif ng pagtitipon. Si Rafael naman ang nakatutok sa catering at sound system. Si Lucio naman ang nag-aasikaso sa guest list at sinigurong imbitado ang mga taong mahalaga sa reputasyon nila, mga negosyante, lokal na opisyal, dating kasosyo ni Don Severino at mga kamag-anak na kilala sa paghusga batay sa estado sa buhay. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Maris pa rin ang gumagawa ng pinakamabibigat na bahagi ng trabaho. "Maris, pakicheck ang silverware." "Maris, kulang ang table napkin sa garden wing." "Maris, pakisabihan si Cora na ayusin ang guest rooms." "Maris, ikaw na muna ang tumingin sa mga ilaw sa veranda." Wala siyang reklamo, sanay siya ang sumasalo sa mga gawaing ayaw hawakan ng iba. Pero habang papalapit ang reunion, mas lumilinaw sa kanya na may kakaibang tigas sa pag-uugali ng kapatid niya. Parang gusto nilang tiyaking na alam ng lahat ang lugar niya sa pamilya. Dumating ang mismong araw ng reunion. Maagang nagising si Maris para tiyaking maayos ang lahat. Nakasuot siya noon ng simpleng at malinis na bestida na kulay krema. Isa sa iilang desenteng damit na natira sa kanya. Tahimik siyang bumaba sa hagdan, ngunit bago pa man siya makarating sa dining hall, ay nasalubong na siya ni Bernadette. Huminto ito at tinignan siya mula ulo hanggang paa, saka kumunot ang noo. "Bakit ganyan ang suot mo?" Natigilan si Maris. "Ito po sana ang isusuot ko sa reunion." Sa reunion, napatawa si Bernadette ng may halong pangunya. "Maris, nakakalimutan yata." "Ate," lumapit si Bernadette at ibinaba ang boses. "Hindi ka haharap sa mga bisita na parang isa kang ka-level namin." Kasunod nito'y iniabot ni Bernadette ang isang lumong uniforme ng kasambahay. Kupas na iyon, ngulit planchado. "Ito ang isuot mo." Parang may kumurot sa dibdib ni Malis.
Ate, pamilya pa rin naman ako. Tumaas ang kilay ni Bernadette. Pamilya? Kung pamilya ka, sana may ambag kang kahangahana. Ang totoo, wala kang pinag-aralan, wala kang titulo, at sa bahay ka lang naman umiikot. Kaya huwag ka nang magpanggap. Nakatayo lang si Maris. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng bestida niya. Dumating si Rafael at agad na nakiayon. Tama si ate. Mas mabuti ng malinaw ang papel ng bawat isa para walang kalituhan. Ikaw na bahala sa serving area. Tutal, sanay ka naman. Mula sa may sala, lumapit pa si Lucio. Naka-Amerikana na at halatang handang humarap sa mga bisita. Ano pa bang pinag-uusapan dito? Tanong nito. Sinasabi ko lang kay Maris na magbihis ng naaayon sa kaya niyang dalhin. Sagot ni Bernadette. Tumingin si Lucio kay Maris at malamig na nang ngumiti. Pakinggan mo na ang ate mo. Huwag mo nang sirain ang araw na ito. Sa loob-loob ni Maris, parang siyang sinampal sa harap ng maraming tao kahit silang apat pa lamang ang naroon. Ngunit nandun din ang mapait na katotoanang wala siyang kakampi sa sandaling iyon. Maya-maya, nagdatingan na ang mga bisita. Isa-isa nilang binuksan ang pintuan ng mansyon. Sina Mayor Celina Bizon, Dr. Honesto Galarosa, negosyanteng si Valeriano C., ilang kamag-anak tulad nina Pinsang Odette at Tito Nanding, at iba pang matagal nang umiikot sa mundo ng mga Vergara. Nakaayos ang lahat, magagara ang damit, mabango ang bulwagan. Ngulit sa likod ng marangyang tanawin, si Maris ay nakasuot na ng lumang uniforme ng kasambahay, may puting apron at may hawak na tray ng juice. Iyon ang gusto ng mga kapatid niya, at iyon ang ginawa nila sa kanya. Habang naglilibot siya sa sala, may ilang bisitang napatigil. May ilan ding tila hindi makapaniwala na ang bunsong anak ni Don Severino ay ginagawang taga-silbi. Ngulit walang nagsalita. Sa mga pamilyang gaya ng Vergara, madalas pinipili ng tao ang manahimik kesa makialam. Maris, dito! Malakas na tawag ni Bernadette mula sa dulo ng mesa. Punasan mo nga itong natapong wine? Lumapit siya agad at yumuko upang punasan ng mantsa sa puting mantel. Ilang sandali pa, si Rafael naman ang sumigaw mula sa patio. Maris, kulang ng baso rito. Bilisan mo! Nang dalhin niya ang mga baso, nadatnan niya naman si Lucio na nakikipag-usap kina Valeriano C. at Mayor Celina. Pasensya na kayo sa kapatid namin. Hindi kasi siya sanay sa malalaking pagtitipon. Mas okay na yung may pinagkakaabalahan siya. Narinig iyon ni Maris, pero hindi siya tumingin. Tahimik niyang ilapag ang mga baso at lumayo. Sa kusina, naabutan siya ni Cora na halos mangingig sa pagpigil mang-iyak. Ma'am Maris, magpahinga muna kali sandali. Pakiusap ni Cora. Ako na muna ang magdadala ng ibang pagkain. Umiling si Maris. Ayos lang, Cora. Kapag huminto ako, mas lalo lang nilang akong pagtatawanan. Mula sa pinto, sumilip si Juno. May tubig po rito. Tinanggap ni Maris ang baso at bahagyang nungumiti. Salamat! Hindi nila dapat ginagawa yan sa inyo. Mahinang sabi ni Juno. Sandaling natahimik si Maris bago sumagot. May mga bagay na hindi kayang pigilan ng mababang posisyon, Juno. Pero tandaan mo, hindi habang buhay ganyan ang iikot ng mundo. Hindi pa niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Marahil ay dahil sa alaala ng huling bilin ng ama niya. Marahil ay dahil ayaw niyang tuluyang gumuho sa araw na iyon. Bumalik siya sa pagtatrabaho habang papalalim ang hapon. Doon niya narinig ang ilang usapan pagitan ng mga kapatid niya at ng ilang bisita. Nasa akin dapat ang rice mill. Bulong ni Lucio kay Rafael malapit sa may bookshelf. Ako ang may kakayahang magpatakbo niyan. Napairap si Rafael. Di kunin mo. Sa akin ang trucking at bodega. Samantala, si Bernadette naman ay kausap ni Pinsang Odette. Ang mahalaga, mapunta sa maayos ang mansyon. Hindi pwedeng mapunta sa kung sino-sino. Hindi nila alam na habang nagsasalin siya ng tsaa sa tray, malinaw na malinaw ni Maris ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila. Hindi pa man nababasa ang testamento, pinag-aawayan na nila ang mga bagay na hindi pa naman kanila. At ang mas masakit, ramdam niyang handa rin nilang itapon ang mga taong naging tapat sa pamilya, ang matatandang trabahador,
ang mga tauhang umaasa sa kumpanya at maging ang ilang kapirasong alaala ng kanilang mga magulang kung iyon ang magbibigay sa kanila ng mas malaking bahagi ng yaman. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagsimula ng tipunin ng mga pangunahing bisita sa malaking bulwagan. Ang mahahabang kurtina ay bahagyang gumagalaw sa hangin, at sa gitna ng silid ay naroon ang mahabang mesa kung saan ilalatag ang mga dokumento. Noon din dumating si Attorney Isagani Barameda. Nakaitim itong Amerikana, dala ang isang kahon ng mga papeles at isang leather briefcase. Tahimik lamang ang kanyang pagpasok, ngulit agad na puno ng kakaibang tensyon ang buong bulwagan. Lumapit si Lucio na may pilit na ngiti. Attorney Barameda, salamat at dumating kayo. Hinihintay na namin ang mahalagang bahagi ng araw na ito. Tumanggol lang ang abogado. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay nito sa paligid bago napadako kay Maris, na noon ay nasa gilid ng mesa, may hawak pa ring tray at nakasuot pa rin ng uniform. Sandaling nag-ikting ang panga ng abogado. Bakit ganyan ang suot ni Maris? Malamig nitong tanong. Biglang sumagot si Berlamet. Ay, attorney, tumutulong lang naman siya sa serbisyo para mas maayos ang daloy ng reunion. Hindi umimik si Attorney Barameda. Sa halip, marahan nitong inilapag ang kahon ng mga dokumento sa mesa. Saka tumingin kay Maris ng diretsyo. Maristela Vergara. Sapat upang mapalingon ang lahat. Umupo ka rito sa unahan. Nanigas si Maris. Ako po? Oo, tugon ng abogado. Bahagi ka ng pagpupulong na ito. At walang sino man ang may karapatang ituring kang tagasilbi sa usaping may kinalaman sa pangalan ng iyong ama. Parang biglang tumigil ang oras sa loob ng bulwagan. Namutla si Bernadette, kumunot ang noo ni Lucio. Si Rafael ay napaangang ang bibig sa gulat. Maging ang ilang bisita ay napatingin kay Maris na waring ngayon lang muling naalalang anak nga pala siya ni Don Severino. Dahan-dahang ibinaba ni Maris ang tray. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso habang lumalakad papunta sa upuang itinuro ng abogado. Hindi pa niya alam kung anong nakasulat sa mga papel sa ibabaw ng mesa. Hindi pa niya alam kung bakit tila may bigat at tiyak na kahulugan ng mga mata ni Attorney Barameda nang paupuin siya nito sa unahan. Ang alam lamang niya, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang taong tumangging hayaan siyang manatili sa gilid. At sa sandaling iyon, habang ang mga kapatid niyang nagparana sa kanya ng sukdulang kahihiyan ay nagsisimula ng kabahan, unti-unti nang bumubukas ang pintuan patungo sa gabing tuluyang yayanigin ang buong Angkang Vergara. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mabigat at nakakagulat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat na patuloy na nakatutok at sumusubaybay. Saan man kayo ngayon naroroon, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras kayo nanunood. Habang binubuksan natin ang bahagi na ito ng kwento, mas lalo nating makikita kung paano sa isang iglap lang ay pwedeng mabasag ang yabang, malantad ang katotohanan, at mabaliktad ang tadhana ng isang taong matagal nang nilalamait. Sa malaking bulwagan ng mansyon ng mga Vergara, nanatiling mabigat ang hangin matapos paupuin ni Attorney Isagani Barameda si Maristela sa unahan. Ilang sandali lamang ang lumipas, ngunit sapat na iyon para maramdaman ng lahat na may nagbabagong agos sa loob ng bahay na matagal nang kontrolado ng yabang nina Lucio, Bernadette at Rafael. Kanina lamang si Maris ay nakasuot ng lumang uniform, may hawak na tray at inuutos-utusan parang hindi anak ng pamilyang iyon. Ngunit ngayon, naroon siya sa pinakaharap ng mesa. Tahimik, ngunit tuwid ang likod, habang ang mga mata ng bisita at kamag-anak ay unti-unti nang napapalingon hindi sa kanyang apron, kung hindi sa kakaibang bigat ng kanyang presensya. Sa kabilang dulo ng mesa, mariing tumikhim si Lucio upang mabasag ang katahimikan. Attorney Barameda, Maingat ngunit may halong inis ang tono nito. Mukhang masyado namang formal ang lahat. Reunion lang naman ito ng pamilya. Tumingin ang abogado sa kanya, diretsyo at walang emosyon. Hindi ito basta reunion lang, Lucio. Ito ang araw na hinihintay ng legal na heirs ng yumaong si Don Severino Vergara. At ang anumang sasabihin ko rito ay may bigat ng batas at bigat ng huling habilin ng iyong ama.
Bahagyang kumislot ang panga ni Lucio, ngunit hindi na ito sumagot. Si Bernadette naman ay nagpanggap na kalmado. Marahan niyang inayos ang buhok at ngumiti sa ilang bisita na para bang kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ngunit napansin iyon ni Maris. Kilala niya ang ate niya. Kapag masyado itong tahimik, mas lalong may nagngingit-ngit na galit sa loob. Samantala, si Rafael ay tumayo pa upang kumuha ng inumin, pero halata sa kilos nito ang pagkabalisa. Hindi mapakali ang mga mata nito. Palipat-lipat ng tingin mula sa abogado, kay Maris, hanggang sa kahon ng mga dokumentong nakapatong sa mesa. Sa gilid ng bulwagan, tahimik na umupo sina Mayor Celina Dizon, Dr. Honesto Galarosa, Valeriano C., at ilan pang matagal ng kaibigan at saksi sa buhay ng pamilya. Naroon din sina Pinsang Odette, Tito Nanding, Tia Eloisa, at ilang mas matatandang tauhan ng negosyo ng mga Vergara na inimbitahan upang maging bahagi ng formal na pagtitipon. Sa likod ng hanay ng mga upuan, sumilip sina Cora, Juno at Mang Pilo. Hindi sila opisyal na bahagi ng pagpupulong, ngunit walang naglakas loob magtaboy sa kanila dahil alam ng marami na sa mahabang panahong nagdaan, mas naging tapat pa ang mga tauhang ito sa pamilya kaysa sa mismong ilang anak ni Don Severino. Marahang binuksan ni Attorney Barameda ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na sobre. Bago ko basahin ang huling testamento, sabi nito, nais kong ipaalala sa lahat na ang dokumentong ito ay nilabdaan ni Don Severino sa matinong pag-iisip sa harap ng mga kinikilalang saksi at may kasamang mga karagdagang tagubilin na personal niyang iniwan para sa araw na ito. Hindi gumalaw si Maris. Pinipigil pa rin niya ang sariling huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay parang unti-unting sumisikip ang silid. Ramdam niya ang tela ng lumang uniforme sa kanyang balat at lalo siyang nakaramdam ng hapdi nang maalala kung paano siyang pinagsilbihan ng mga kapatid niya sa harap ng mga bisita ilang minuto pa lamang ang nagkaraan. Ngunit ngayon, wala na siyang magagawa kung hindi makinig. Sinimulan ni Attorney Barameda ang pagbasa ng mga karaniwang bahagi ng testamento, formal na pagkilala sa mga anak, paglilista ng ilang personal na ari-arian, at ilang donasyon sa simbahan at sa lumang klinikang pinunduhan noon ni Don Severino. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang tensyon dahil malinaw na hinihintay ng lahat ang pinakamahalagang bahagi, sino ang magmamana sa mga pangunahing ari-arian at sino ang hahawak sa pamana ng panganang ng pamilyang Vergara. Hindi makatiis si Rafael at biglang nagsalita. Attorney, diretsuhin na po natin. Lahat naman kami rito alam kung ano ang mahalaga. Hindi siya pinansin ng abogado. Sa halip, ipinagpatuloy nito ang pagbabasa hanggang sa dumating ito sa bahaging matagal nang hinihintay. Huminto muna si Attorney Barameda. Tumingin siya sa bawat naroon, saka ibinaba niya ang salamin niya ng bahagya. At ngayon, mabigat niyang sabi, babasahin ko ang huling habilin ni Don Severino Vergara tungkol sa pamamahala ng mga pangunahing ari-arian ng pamilya, kabilang ang ancestral mansion, ang pangunahing yupain ng hasyenda, at ang mayor na bahagi ng likidong yaman na iniwan sa pangalan ng negosyo. Halos walang huminga sa bulwagan. Narinig ni Maris ang marahang pag-aspas ng mga kurtinas dahil sa hangin mula sa bintana. Narinig din niya ang mahinang pag-ubo ni Tia Eloisa at ang pagtapik ng kuko ni Bernadette sa braso ng upuan nito. Lahat ay wari bang nakaabang sa isang pangungusap na kayang baguhin ng lahat. Pagkatapos ay malinaw na binasa ni Attorney Barameda ang mga salitang hindi inaasahan ng sinuman. Pinili kong ipagkatiwala ang pamamahala ng aking ancestral mansion, pangunahing lupain at mayor na bahagi ng aking kabuuang ari-arian sa aking bunsong anak na si Maristela Vergara. Parang sumabog ang katahimikan. Ano? Malakas na bulalas ni Bernadette sabay tayo. Imposible! Halos pasigaw na dagdag ni Lucio habang hinahampas ng palad ang mesa. Napaatras si Rafael sa kanyang kinauupuan. Hindi pwede yan! Hindi pwedeng si Maris! Si Maris mismo ay hindi agad nakagalaw. Nanigas siya sa pagkakaupo.
para bang hindi niya narinig ng tama ang mga salita. Gusto niyang isipin na nagkamali lamang siya ng dinig, na baka ibang Maristela ang tinutukoy, o baka may susunod pang pangungusap na maglilinaw na pansamantalang pangangasiwa lamang iyon. Ngulit wala. Nananatiling malinaw at matigas ang katotohanan sa bawat tunog ng boses ni Attorney Barameda. Sa likod ng kanyang isip, narinig niyang umusal si Cora ng, "Diyos ko!" Si Mang Pilo ay napahawak sa dibdib habang si Juno ay napatingin kay Maris na tila hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Mula sa personal na sulat na iniwang kalakip ng testamento, dagdag ni Attorney Barameda, saka kumuha ng isa pang papel na mas luma ang itsura. Nais kong basahin ang pahayag ni Don Severino para sa kanyang mga anak. Ibinuka niya ang papel at nagpatuloy, "Sa aking mga anak, marahil sa araw na marinig ninyo ito ay wala na ako. Kung sakaling ikagulat ninyo ang aking pasya, nais kong malaman ninyo na hindi ko pinili ang tagapagmana batay sa pinakamataas na natapos, sa pinakamaraming koneksyon o sa pinakamagandang pananamit. Pinili ko ang anak na nakita kong marunong tumayo sa gitna ng hirap nang hindi nagpapabango ng pangalan. Ang anak na marunong maglingkod kahit walang nakatingin. Ang anak na hindi ko kailanmang narinig manumbat sa lahat ng isinakripisyo niya para sa pamilya." Nag-echo sa buong silid ang bawat salita. Napayuko si Maris. Hindi niya inaasahan na sa mismong sulat ng kanyang ama, malinaw na malinaw siyang kinilala. Sa haba ng panahon na pakiramdam niya ay para lamang siyang kasangkapan sa bahay na iyon, ngayon lang niya naramdaman na may isang taong totoong nakakita sa lahat ng ginawa niya. Ngunit para sa mga kapatid niya, ang bawat linyang iyon ay tila isang sampal. Tumayo si Lucio, pula ang mukha sa galit. "Niluloko ninyo kami. Maaring pinilit ninyo si tatay. Hindi niya pwedeng gawin ito sa amin." Sumagot si Attorney Barameda nang walang takot. "Umupo ka, Lucio. May karagdagan pa." "Wala akong pakialam sa karagdagan," sigaw ni Lucio. "Ako ang may pinakamaraming karanasan sa negosyo rito. Ako ang panganay." "At ikaw rin," malamig na putol ng abogado, "ang may pinakamaraming hindi maipaliwanag na utang." Biglang natahimik si Lucio. Lumingon ang mga bisita sa kanya. Kahit si Bernadette ay napatingin, waring hindi nito inaasahang may ilalantad pa ang abogado sa araw na iyon. Kumuha si Attorney Barameda ng ilang dokumento mula sa kahon. "Narito ang kopya ng mga loan guarantees na nilagdaan mo gamit ang impluensya ng pamilya ng iyong ama. Narito rin ang records ng mga hindi natakos na proyekto at ng fondo na hindi ayos ang accounting." Namutla si Lucio. "Private matters iyan." "Hindi na," sagot ng abogado. "Kapag direktang naaapektuhan ng ari-arian ng taong iniwan mo ng obligasyong hindi niya alam." Bago pa makabawi si Lucio, si Bernadette naman ang sumingit. "At ano naman ang kinalaman ng lahat niyan? Hindi ibig sabihin na may aberya siya ay si Maris na agad ang karapat-dapat. Ako ang may mas maayos na pangalan sa lipunan. Ako ang nakakaintindi kung paano dalhin ang apelyido natin." Marahang humarap sa kanya si Attorney Barameda. "Ikaw rin kasi ang gumamit ng pangalan ng pamilya upang mapahaba ang kredito ng butik mong 3 ulit ng muntik magsara." Napanganga si Pinsang Odette. Tia Eloisa ay biglang napatingin sa pamangkin niyang si Bernadette na tila ngayong lang nakarinig ng ganong detalye. "Hindi totoo yan," singhal ni Bernadette. "Gusto mo bang basahin ko rin ang listahan ng mga supplier na hindi mo pa nababayaran?" Tanong ng abogado. Napaatras si Bernadette at napaupo, nanginginig ng galit at hiya. Si Rafael naman ay pilit na humalakhak. Ako, ano, may itatapon din ba kayong kwento sa akin?" May kumuha muling papel si Attorney Barameda. "Narito ang pinakamadaling kausapin, Rafael, dahil ang problema mo ay hindi pagtatago, kundi kawalan ng direksyon. 3 negosyong pinasok, 3 ulit ding binuhusan ng pondo ng iyong ama nang walang bumalik." Natahimik si Rafael. Wala na itong masabi. Kahit ang dati nitong mapaglarong mukha ay tuluyan nang nawala ng angas. At doon tuluyang malinaw sa lahat ang isang bagay. Hindi pa dalos-dalos ang pasya ni Don Severino. Matagal niya palang minamasdan ng bawat anak.
Matagal niya palang sinusukat hindi ang galing nilang magsalita sa harap ng tao, kundi ang laman ng pagkatao nila. Muling nagpatuloy si Attorney Barameda sa pagbabasa ng sulat. Kung may anak mang tunay na nakakaalam sa tibok ng bahay na ito, sa pangangailaman ng mga tao ko, sa halaga ng bawat sentimo, at sa bigat ng pananagutang ipinapasa ng apelyido ng Vergara, iunay si Maristela. Hindi siya nakapagtapos sa paaralan, ngulit tinuruan siya ng buhay ng mga aral na hindi kayang ituro ng diploma lamang. Muling naluha si Maris. Nais sana niyang magsalita, sabihin na hindi niya ito hiningi, na hindi niya pinangarap ang yaman. Nang nais lang niya noon ay mahalin siya bilang anak. Ngunit hindi pa dumarating ang sandaling iyon. Kailangan muna niyang tanggapin ang bigat ng katotoanang ibinigay sa kanya. Sa kabilang hanay, nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Si Maris pala? Kaya pala siyang lagi ni Don Severino nakasama. Ang akala natin, siyang pinakamahina. Tahimik lamang si Mayor Celina, ngunit halata sa mukha nitong may paggalang na lumilitaw kay Maris. Ang Dr. Honesto ay marahang tumanggo, waring hindi na rin iyon lubos na ikinagulat. Samantalang si Valeriano Shi ay tahimik na nakatingin kay Maris na parang sinusukat hindi ang kanyang damit kundi ang tibay ng kanyang loob sa gitna ng kahihiyang naranasan at ng biglang pagbagsak ng napakalaking responsibilidad sa kanyang balikat. Ngunit syempre, hindi ganun kadaling matatapos ang lahat. "Hindi ko tatanggapin ito," biglang sigaw ni Lucio. "Ano man ang binasa ninyo, hahamunin ko yan. Hindi ko hahayaan ng isang babaeng walang pinag-aralan ng maghari sa pinaghirapan ng aming pamilya." Dahan-dahang tumayo si Maris. Nagulat ang lahat. Maging si Attorney Barameda ay tumingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi na mahalaga sa sandaling iyon na nakasuot pa rin ng kupas na uniforme. Hindi na mahalaga na kanina lamang ay pinapunas sa kanya ang natapong alak. Ang tanging mahalaga ay ang tinig na patagal niyang ikinulong sa dibdib. "Kuya," mahinahon niyang sabi, ngulit sapat para marinig ng lahat. "Hindi ako humiling nito." "Pero tinanggap mo," sagot ni Lucio. "Tinanggap ko," sabi ni Maris. "Dahil galing ito kay Tay. At sa buong buhay ko, kahit minsan hindi ko siya nilabanan para sa kapakinabangan ko." Hindi agad nakasagot si Lucio. Humarap si Maris kay Bernadette at Rafael. "Kung galit kayo, karapatan ninyo iyon, pero wag ninyong sasabihing inaya ko kayo. Dahil habang kayo'y abala sa pagpapakita sa ibang tao ng tagumpay ninyo, ako ang kasama ni Nanay at Tay sa mga gabing hirap silang huminga. Naupo ang ilang bisita ng mas tuwid. Ang iba naman ay tuluyang napatikom. Nagpatuloy si Maris, nangingilid ang luha, ngunit matatag ang boses. "Hindi ako naging anak na perpekto. Hindi rin ako nakapagtapos. Pero kung may isa mang bagay na hindi ko ikinahihiya, iunay ang hindi ko pagtalikuran sa pamilya noong pinakamahirap ang panahon." Mabigat ang katahimikan matapos niyon. At doon, sa gitna ng bulwagang minsang naging entablado ng kanyang kahihiyan, unti-unting nabasag ang dating larawan ng pamilya. Ang mga kapatid na sanay magmukhang makapangyarihan ay ngayong lantad ang kahinaan. Ang bunsong dating ginawang katulong ay ngayoy kinikilalang tagapagmana. Ngunit kahit nabasa na ang testamento at kahit nalantad na ang maraming lihim, alam ni Maris sa sarili niyang hindi pa rito nang tatapos ang laban. Dahil nang magtama ang mga mata nila ni Bernadette, nakita niya roon hindi lamang galit, kundi isang uri ng paninindigang mapanganib. Kay Lucio naman, malinaw ang pangakong hindi ito basta susuko. At si Rafael, bagaman tahimik, ay tila nag-iisip na ng paraan para makalusot sa gulong dumarating. Hindi pa man tuluyang natatapos ang gabi, nagsisimula na ang bagong yugto ng digmaang hindi na tungkol sa simpleng pangmamaliit, kundi tungkol sa kapangyarihan, pangalan at sa kung sino ang tunay na karapat-dapat magdala ng bigat ng angkan Vergara. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat, ngunit mas makabuluhang yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakatutok. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Habang papasok tayo sa bahaging ito,
mas makikita natin kung paano ang isang taong matagal na itinulak sa gilid ay pwedeng unti-unting tumayo sa gitna, hindi sa pamamagitan ng sigaw o paghihinggitan, kundi sa tibay ng loob, talino sa paghawak ng problema, at malasakit sa mga taong matagal nang nakalimutan ng mayayabang. Pagkatapos ng gabing yumanig sa buong Angkan Vergara, walang naging tunay na katahimikan sa mansyon. Bagkus, ang bawat araw na sumunod ay tila mas naging mabigat. Nagising si Maris kinaumagahan na parang hindi pa rin totoo ang lahat. Ang kupas na uniporme na isinuot sa kanya sa araw ng reunion ay maayos na nakatiklop sa ibabaw ng upuan sa kanyang silid. Tinitigan niya iyon ng matagal. Para sa iba, simpleng tela lamang iyon. Ngunit para sa kanya, isa iyong paalala ng sukdulang paghamak na tiniis niya sa loob ng maraming taon. At kasabay niyon, paalala rin iyon ng araw na unang nabasag ang kapangyarihan ng mga kapatid niyang matagal nang naniniwalang sila lamang ang may karapatang mamuno. Hindi pa man siya nakakababa ng hagdan, naririnig na niya ang malalakas na boses mula sa ibabang palapag. "Wala akong pakialam sa sinasabi ng testamento," sigaw ni Lucio mula sa sala. "Hindi ako aalis sa sarili kong bahay." "Hindi lang ikaw ang may karapatan dito," singit ni Bernadette. "Kung may mangyaring pormal na pagbabago, dadaan mula sa akin ang lahat ng gamit ni Mama." Si Rafael naman ay pabalik-balik lamang, balisa ang hakbang. Halatang hindi alam kung kanino kakampi. "Bakit ba kayo nagsisigawan agad? Pwede namang pag-usapan." "Tumahimik ka nga, Rafael," sabay na singhal ni na Lucio at Bernadette. Huminto si Maris sa may dulo ng hagdan. Napapikit siya sandali bago marahang bumaba. Ayaw man niyang harapin agad ang gulo, alam niyang mula nang mabasa ang testamento ay wala na siyang luho para magtago. Pagdating niya sa sala, naroon si Attorney Isagani Barameda, tahimik na nakaupo sa isang silya. Tila matagal nang naghihintay na humupa ang ingay ng tatlo. "Good morning," mahinang sabi ni Maris. Lumingon ang lahat sa kanya. Walang bati si Lucio. Nakatingin lamang ito na parang gustong sunugin sa titig. Si Bernadette ay ngumiti ng pait. "Mukhang ang aga mong nagigising ah. Excited ka na yatang umupo sa trono." Hindi sumagot si Maris sa patutsada. Sa halip, tumingin siya kay Attorney. "Attorney, ano po ang susunod na dapat gawin?" Yon lamang ang tanong na iyon, ngunit sapat na para lalong mag-init ang ulo ni na Lucio at Bernadette. Dahil sa unang pagkakataon, nakita nilang hindi na basta umiiyak o umaatas si Maris. Hindi pa man siya lubos na sanay sa bagong responsibilidad, nagsisimula na siyang umakta bilang taong may pananagutang dalhin ang bigat ng iniwan ng kanyang ama. Tumayo si Attorney at inilatag ang ilang papeles sa mesa. Una, kailangang maayos ang inventory ng mga ari-arian. Pangalawa, kailangang suriin ang mga account ng negosyo. At pangatlo, kailangang ipabatid sa lahat ng empleyado at kasosyo ang legal na transisyon ng pamamahala. "Wala akong pakialam sa sinasabi ng testamento," sigaw ni Lucio, bumagsak ng malakas ang kanyang kamay sa mesa. Agad na putol ni Lucio. "Hindi pwedeng gawin iyan ng parang wala kaming karapatan." "May karapatan kayo," malamig na sabi ng abogado. "Pero hindi kayo ang pangunahing tagapangasiwa ng iniwan ni Don Severino." Napasubsob si Lucio sa isang upuan, nanginginig sa galit. Doon nagsimula ang pinakamahirap na bahagi para kay Maris. Sa loob ng mga sumunod na linggo, unti-unti niyang natuklasan na hindi mana lamang ang iniwan ng ama nila, pati tambak na problema. Sa rice mill, nalaman niyang ilang buwan nang delayed ang pasahod sa ilang trabahador. Sa drying facility, may mga makinalang kailangan ng major repair pero hindi inaasikaso dahil ipinagpaliban daw ang budget. Sa bodega, may kulang-kulang na record sa mga lumabas na sako ng bigas. At sa isa sa mga lupang sakahan, bagsak ang ani dahil matagal nang napabayaan ng irigasyon. Isang umaga,
Sinamahan siya ni Mang Pilo sa pag-iikot sa likod na bahagi ng asyenda. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga tuyot na tanim, napailing ang matanda. Nung buhay pa si Don Severino, hindi ganyan kasaklap ang tanawing ito, iha. Tumingin si Maris sa malawak na lupaing minsang luntian at masigla. Bakit umabot sa ganito, Mang Pilo? Napabuntong hininga ang matanda. Maraming utos galing sa taas pero kulang sa malasakit. Yung iba gusto agad kita pero ayaw gumastos sa tamang pag-aalaga. Hindi na siya nagtanong kung sino ang tinutukoy nito. Alam niyang malinaw na sina Lucio at Rafael ang malimit nakikialam sa operasyon noon nang hindi inuunawa ang pangmatagalang epekto. Nang araw ding iyon, pinulong niya ang ilan sa mga lumang tao ng negosyo. Si Perla Sison, ang dating assistant accountant na matagal nang hindi pinapansin ng mga kapatid niya, si Mang Doro na tagapangasiwa sa drying facility, si Aling Vinda na namamahala sa payroll ng ilang trabahador, at si Juno na bagamat bata pa ay kabisado ang galaw ng mga delivery trucks dahil madalas siyang utusan sa garahe. Tahimik na nakinig si Maris habang isa-isang inilalatag ng mga ito ang totoong lagay ng negosyo. "Ma'am Maris," sabi ni Perla habang inilalatag ang isang makapal na folder. "Matagal ko na pong gustong ilabas ito. May ilang resibo at expense vouchers na hindi nagtutugma. Noong una, inakala kong clerical error lang, pero nang paulit ng paulit, mukhang may mas malalim pong problema." Binuklat ni Maris ang mga papeles. Kahit hindi siya accountant, kita niyang may mga halagang paulit-ulit, may ilang supplier na hindi kilala ng mga tauhan sa warehouse, at may mga pirma na parang minadali. "Kaninong nanggaling ang mga approval na ito?" tanong niya. Nag-atubili si Perla. "Kadalasan po kay Sir Lucio, yung iba naman pinadaan kay Sir Rafael." Tahimik ang buong silid pagkatapos noon. Hindi nagtaas ng boses si Maris, hindi rin siya nagpakita agad ng galit. Pero sa loob niya, ramdam niyang unti-unting lumilinaw kung bakit ganun kahigpit ang pasya ng kanilang ama. Hindi lamang pala pagmamataas ang suliranin ng mga kapatid niya, pati paghabayaan at abuso sa timala ng pangalan ng pamilya. Sa tulong ni Attorney Salve Montemayor, isang batang ngulit talas na legal assistant na inirekomenda ni Attorney Barameda, sinimulan nilang ayusin ang mga dokumento, kontrata at posibleng pananagutan ng negosyo. Si Salve ay tahimik ngunit diretsyo magsalita, bagay na agad nagustuhan ni Maris. "Hindi kayo pwedeng puro awa lang, Ma'am Maris," sabi nito minsan habang pinag-aaralan nila ang ilang papeles sa lumang opisina ni Don Severino. Tumingin si Maris sa bintana. "Hindi ako nasanay maging mabagsik. Hindi ninyo kailangang maging malupit. Kailangan nyo lang maging malinaw." Iyon ang isa sa pinakamalaking aral na natutunan ni Maris sa panahon iyon. Habang inaayos niya ang negosyo, sabay ring lumalakas ang paninira sa kanya. Sa simbahan, may ilang bulong na siya raw ay paborito lang ng abogado kaya nakuha ang mana. Sa palengke, may chismis na pineke raw niya ang pangpirma sa ilang papeles. Sa isang pagtitipon ng civic club sa bayan, may nagkalat pa ng usap-usapang wala raw siyang alam sa pamamalakad at lalong lulubog ang pamalan ng Vergara sa ilalim ng isang babaeng hindi man lang nakatapos. Sa likod ng lahat ng iyon, hindi na kailangang manghula pa si Maris kung sino ang may pakana. Isang hapon, pinuntahan siya ni Cora sa opisina. "Ma'am Maris," maingat nitong sabi, "pasensya na po kung magsasalita ako. Narinig ko po kasi si Ma'am Bernadette kahapon. May kausap po siyang dalawa sa may hardin. Sinabi niya pong kailangang masira muna ang tiwala ng mga tao sa inyo para mapilit kayong bumitaw." Humigpit ang hawak ni Maris sa ballpen. "Salamat, Cora. Natatakot po ako para sa inyo." Ngumiti si Maris, pagod ngunit mahinahon. "Matagal na akong ginawang takutan ng sarili kong pamilya, pero hindi na ako basta-basta uurong ngayon." Hindi nagtagal, dumating ang unang pagkakataon na nakita ng bayan ang kaibahan niya sa mga kapatid niya. Inireklamo sa kaniya ni Aling Vinda na may 5 trabahador sa rice mill na ilang linggo nang hindi sumasahod ng tama dahil sa luma at magulong payroll system. Kung dati baka sasabihin lamang ni Lucio na hintayin ang accounting, iba ang ginawa ni Maris. Pinatawag niya ang mga tao, kinaharap isa-isa, at mula sa sariling pondo muna ay ipinahabol ang kulang na saod habang inaayos ang record.
Naluha ang isa sa matatandang trabahador na si Mang Tibo. Ngayon lang po ulit may magtanong sa amin ng diretsyo. Hindi po kayo alila rito, sagot ni Maris. Bahagi kayo ng pundasyon ng lugar na ito. Kumalat ang balitang iyon sa bayan. Kasunod noon, ipinaayos niya ang lumang klinikang minsang sinuportahan ng kanilang ama at nagbigay ng pondo para sa mas murang gamot ng mga residente sa paligid ng hasyenda. Tumulong din siya sa matrikula ng pamangkin nilang si Tomas Ibanez, anak ng isang malayong pinsang halos hindi pinapansin ng pamilya dahil mahirap lamang. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao. Hindi man agad nawala ang tsismis, nagsimula namang lumitaw ang mga totoong kwento tungkol sa kanya. Na siya ang nagbabantay noon kay Don Severino, na siya ang hindi lumalayo sa ina nilang may sakit, na siya ang unang nag-aayos kapag may problema sa bahay o sa mga tauhan. Ang dating tahimik na babaeng pilit itinatago sa likod ng uniforme ay unti-unting nakikita sa tunay niyang anyo. Maging si Valeriano C., ang negosyanteng matagal nang kakilala ng pamilya, ay muling dumalaw sa mansyon para makipagpulong. Sa lumang library sila nag-usap. Hindi ako pumunta rito para samantalahin ang kaguluhan, diretsyong sabi ni Valeriano habang inilalatag ang proposal sa mesa. Marami nang gustong bumili ng bahagi ng lupa ninyo sa presyong bagsak, pero ayaw kong makihalo sa ganyang uri ng pakikipagtransaksyon. Tahimik na nakinig si Maris. I heard what you did for the workers, dagdag nito, at nakita ko rin kung paano mo hinarap ang nangyari sa reunion. Hindi lahat ng tagapagmana kayang manatiling kalmado matapos sirakan sa harap ng maraming tao. Bahagyang napayuko si Maris. Hindi ko pa rin po alam lahat ng dapat gawin. Mas mapanganib ang taong akala alam na niya ang lahat, sagot ni Valeriano. Mas may pag-asa ang marunong umaming nag-aaral pa. Doon nagsimula ang isang makatarungan partnership na hindi sumakal sa negosyo ng mga Vergara, kundi nagbigay rito ng sapat na puwang upang makabangon ng marahan. Hindi iyon milagro, hindi rin bigla ang pagyaman. Kailangan pa rin ng maraming pagod, pagsusuri at pagtitiis. Ngunit sa unang pagkakataon matapos mamatay si Don Severino, nagkaroon ng direksyon ng mga bagay. Subalit hindi pa rin tumitigil ang unos mula sa loob. Isang gabi, habang abala si Maris at si Perla sa pagsusuri ng ilang dokumento sa opisina, sumugod si Lucio, lasing at galit na galit. Pinapahiya mo ako sa buong bayan, sigaw nito. Tumayo agad si Perla sa gulat, ngunit itinaas ni Maris ang kamay bilang senyas na okay lang. Ano na naman ang ginawa ko? Tanong niya ng mahinahon. Lumapit si Lucio, nangingitim ang tingin. Inaagaw mo ang lahat. Pati mga taong dating sumusunod sa akin, sa'yo na kumakamping ngayon. Hindi ko sila inaagaw, pinakinggan ko lang sila, at yan ang tingin mong sapat para mamuno, singhal ni Lucio. Mas mabuti nang makinig kaysa mang abuso. Mahimig ngunit malinaw na sagot ni Maris. Hindi na nakapagsalita si Lucio. Sa halip, galit nitong hinampas ang gilid ng mesa bago lumabas ng opisina. Pagkaalis nito, napabuntong hininga si Perla. Ma'am Maris, hindi na po biro ang galit nila. Alam ko, sabi ni Maris habang pinipigilan ang panginginig ng mga daliri niya. Pero mas hindi na biro ang mga problemang iniwan nila. Lumipas ang mga buwan, dahan-dahang umayos ang takbo ng negosyo. Hindi pa man lubusang panatag, may mga pagbabagong nagsisimulang maramdaman ng lahat. Mas malinaw na sistema, mas maayos na bayaran, mas maingat na paghawak sa lupa. At higit sa lahat, mas makataong pakikitungo sa mga tauhan. Ngulit isang hapon, dumating ang isang pangyayaring muntik muling gumuho ang lahat. Biglang nagkaroon ng sunog sa isa sa mga bodega. Nagtilian ang mga tao, nagsitakbuhan ang mga trabahador. Makapal ang usok na pumailan lang sa himpapawid habang ang apoy ay mabilis lumamon sa isang bahagi ng lumang estruktura. Dumating si Maris na halos hinihingal sa pagtakbo, kasama sina Juno at Mang Doro. Nasaan ang lahat? May natrap ba? Sigaw niya. May tao pa po sa loob, sagot ni Juno. Si Sir Rafael, pumasok po ulit para kunin daw ang mga papeles. Parang tumigil ang mundo sa pandinig ni Maris. Si Rafael, ang kapatid niyang ilang beses siyang pinagtawanan, ang kapatid niyang tahimik na nakinabang ng panghahamak ng iba, ang kapatid niyang pwedeng-pwede niyang pabayaan sa sandaling iyon kung gugustuhin niya. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Tumawag kayo ng bumbero, maghanap ng basang kumot, bilisan, utos niya. Ma'am, delikado po, sigaw ni Mang Doro. Hindi ko hahayaang may mamatay roon.
Sa mga sumunod na sandali, habang lumalakas ang apoy at nagkakagulo ang lahat, sumikdo ang dibdib ni Maris sa bigat ng desisyon niyang kailangang gawin. Isang desisyong muling susukat, hindi sa galit niya, kundi sa uri ng pagkataong pipiliin niyang panindigan kahit sa harap ng matinding sugat ng nakaraan. Bago tayo magpatuloy sa huling yugto ng ating kwento, isang mainit na pagbati muna sa inyong lahat na patuloy na nakatutok hanggang sa dulo. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Sa bahaging ito, masasaksihan natin ang pinakamatinding pagsubok, ang pagbagsak ng mga kasinungalingan at ang ganap na pagbangon ng isang pusong matagal nang nilait ngunit hindi kailanman sumusuko. Sa gitna ng lumalakas na apoy sa bodega ng mga Vergara, ramdam ni Maris ang init na halos sumusunog na rin sa kanyang balat kahit nasa labas pa lamang siya. Sumisigaw ang mga tao, ang ilan na may nagpapanik, ang iba naman ay tuliro kung sino ang susundin. Sa paligid, lumilipad ang abo at makapal na usok ang mabilis na kumakapal sa hangin. "Ma'am Maris, huwag po kayong lalapit!" sigaw ni Juno habang may hawak na basang sako. "Papunta na po ang bumbero!" "Nasaan si Rafael huling nakita?" mabilis niyang tanong. "Sa may records room po sa loob, may kinukuha raw ng mga dokumento." Napapikit si Maris ng saglit. Sa isip niya, kayang-kaya niyang alalahanin ang lahat ng panlalait, pang-uungtya at pananakit na ginawa ni Rafael sa kanya. Mulit sa harap ng apoy at panganib, hindi niya kayang gawing batayan ang galit para hayaan itong mamatay. "Juno, ikaw sa likod ng pinto. Mang Doro, tulungan mo akong basain itong kumot. Kapag nakita niyo akong bumagsak, hilahin niyo agad kami palabas." "Ma'am!" halos maiyak na sabi ni Juno. "Delikado po! Hindi tayo pwedeng maghintay ng walang man lang ginagawa." Binalot ni Maris ang sarili ng basang kumot at, bago pa siya mapigilan ng iba, mabilis siyang pumasok sa bahaging hindi pa lubos na lalamon ng apoy. Halos wala na siyang makita sa kapal ng usok. Napapaubo siya habang nakakampa sa dingding. "Rafael!" sigaw niya. "Rafael!" Mula sa bandang kanan, may mahina siyang narinig na pag-ubo at pagkalaglag ng kahon. "Dito!" paos na tinig. Nakita niya si Rafael na nakaupo sa sahig, nahihirapang huminga at hawak-hawak ang isang metal na cash box at makapal na folder ng dokumento. May nasusunog ng kahoy na bumagsak malapit sa kanya. "Bitawan mo yan!" sigaw ni Maris habang lumalapit. "Hindi pwede! Hinggal na sagot ni Rafael! May records dito! Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa papeles." Tinangkang tumayo ni Rafael ngunit nang hina ang tuhod nito, wala nang oras makipagtalo. Hinatak siya ni Maris at ipinasuot sa kanya ang kalahati ng basang kumot. Sa tulong ng huling lakas, tinulak at inalayan niya ang kapatid palabas habang patuloy ang pagbagsak ng maiinit na debris sa paligid. Paglabas nilang dalawa, sakto ring dumating ang bombero. Naghiyawan ng mga tao sa labas. Si Juno at Mang Doro ang unang sumalo kay Rafael. Si Maris naman ay napaluhod sa damuhan habang walang tigil ang ubo. Lumapit agad si Dr. Honesto na napadaan sa hacienda noon upang kumustahin ang ilan sa mga empleyado. "Tubig! Pahigain ninyo sila! Bilis!" Habang nilalagyan siya ng basang bimpo sa noo, napatingin si Maris kay Rafael. Nanginginig ito, nangingitim lang bahagya ang mukha dahil sa usok, at hawak pa rin ang cash box na akala may yun ang huling bagay na ayaw nitong pakawalan sa mundo. Ilang minuto ang lumipas bago ito tuluyang nakapagsalita. "Bakit?" hirap nitong tanong habang nakatingin kay Maris. "Bakit mo ako binalikan?" Tahimik si Maris sa umpisa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumagot. "Dahil kapatid pa rin kita." Parang may tumama ng matindi kay Rafael sa mga salitang iyon. Hindi na ito nakapagsalita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maris ang isang bagay na noon niya lang nasilayan sa mukha ng kapatid. Hiya. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong bayan ng balita tungkol sa nangyari sa sunog. Hindi tsismis, hindi kwento lamang ng isang panig. Maraming nakakita, maraming nakasaksi kung paanong si Maris, ang bunsong matagal nilang minamaliit, ang mismong sumagip kay Rafael sa apoy kahit may dahilan siyang hayaan itong mapahamak. Doon nagsimulang tunay na mabago ang ihip ng hangin sa bayan. Ang dating sinasabing walang pinag-aralan ay ngayon kinikilala bilang matapang, mahinahon at marunong mamuno hindi lamang sa papel kundi sa aktwal na kagipitan.
Maging ang ilan sa mga dating nagdududa sa kanya ay tahimik na nagsimulang humanga. Ngunit hindi lahat ay natitinag sa kabutihan, habang si Rafael ay unti-unting nagiging tahimik at mapag-isip matapos ang insidente, lalong naging desperado sina Lucio at Bernadette. Ang naantalang mga plano nila ay unti-unti nang bumabagsak. Ang mga dati nilang kakampi sa bayan ay unti-unting lumalayo. At ang pinakamasakit para sa kanila, ang maraming empleyado at ilang dating kasosyo ng kanilang ama ay mas pinipiling dumirekta kay Maris kesa sa kanila. Isang gabi, ipinatawag si Attorney Salve sa opisina ni Maris. "May nadiskubre kami ni Perla," sabi nito habang inilalatag ang ilang bagong papeles sa mesa. May tangkang ilipat ang titulo ng natitirang orchard sa isang shell buyer sa Maynila. Pero ang masama, ginamit ang Peking Board Authority na may pirma raw ninyong 3. Napakunot ang noon ni Maris. 3? Kay Lucio, Bernadette at... Napabuntong hininga si Salve. Ginaya rin nila ang pirma mo. Namlamig si Maris. Kailan ito ginawa? Sa loob niyang huling 2 linggo, mukhang minadali pero may mali sila. May naiwang trail sa notarial routing at sa transmittal. Tinawag agad sina Attorney Barameda, Perla at maging si Valeriano C. upang suriin ang sitwasyon. Nang makita ni Valeriano ang mga papeles, umiling ito. Desperado na sila. Kapag natuloy ito, mawawala ang isa sa pinakamahalagang asset ng pamilya. Hindi ito matutuloy, mariin ni sabi ni Maris. Kinabukasan, ipinatawag ni Maris sina Lucio at Bernadette sa lumang conference room ng mansyon. Nandoon sina Attorney Barameda, Attorney Salve, Perla at si Rafael na ngayon ay tahimik lamang sa isang sulok, hindi na tulad ng dati na palaging may paandar at patawa. Pagpasok ni na Lucio at Bernadette, agad nilang naramdaman na iba ang timpla ng pagpupulong. "Ano na naman ito?" malamig na tanong ni Bernadette. Ibinaba ni Maris ang folder sa harap nila. "Kayo ang magsasabi sa akin." Binuklat ni Lucio ang mga dokumento at halos agad namutla, pero pilit pa rin itong pinatatag ang mukha. "Ano bang gusto mong palabasin?" "Na sinubukan ninyong ibenta ang orchard gamit ang huwad na papeles at handa akong iabot ito sa korte kung kailangan." "Sinisira mo kami," sigaw ni Bernadette. "Wala kang utang na utang. Kung hindi dahil sa apelyido ng pamilyang ito, sino ka ba?" Doon na tumindig si Maris. Hindi na siya ang dating takot na bunsong tahimik na umiiyak sa likod bahay. Hindi na siya ang babaeng pinasuot ng uniforme sa reunion upang mapahiya sa harap ng mga bisita. Ang kaharap nila ngayon ay isang taong ilang taon nang binubuo ang sarili mula sa insulto, pagod at pananagutan. Kung apelyido lang ang puhunan, matagal na sanang maayos ang lahat. Matatag niyang sabi. Pero hindi apelyido ang sumagip sa negosyo. Hindi apelyido ang nagpabalik ng tiwala ng tao. Hindi apelyido ang nagbayad sa kulang na sahod ng mga trabahador. At lalong hindi apelyido ang pumasok sa apoy para iligtas ang isang kapatid. Napatahimik si Bernadette. Si Lucio naman ay napapikit, halatang nagpipigil ng galit at pagkatalo. Sa sandaling iyon, nagsalita si Rafael at ikinagulat ng lahat ang sunod niyang sinabi. "Tama na," mahinang sabi nito. Napalingon ng lahat sa kanya. "Tama na," ulit ni Rafael, mas malinaw na ngayon. "Pagod na ako." "Rafael, huwag kang makisawsaw," singhal ni Lucio. Pero umiling siya. "Hindi, masyado na tayong lumayo." Tumingin si Rafael kay Maris, saka kina Lucio at Bernadette. "Noong nasunugan ako, pwede niya akong pabayaan, pero hindi niya ginawa. At habang tayo'y abala sa pagkuha ng gusto natin, siya ang gumagawa ng trabaho na dapat noon pa nating ginawa para kina tatay at sa mga tao rito." Hindi makapaniwala si Bernadette. "Kinakampihan mo siya?" "Hindi. Inaamin ko lang ang totoo." Parang lalong nabigatan ng silid sa pag-aamin niyang iyon. Nakita ni Maris sa mga mata ni Lucio na gusto pa rin nitong lumaban, ngulit halata ring nagsisimula na itong mawalan ng matibay na sandalan. Lantad na ang mga papeles. Humihina na ang kapit niya sa mga tao at kahit si Rafael na dati niyang kaalyado sa pang-aalipusta kay Maris ay hindi na maaasahan sa panibagong sabwatan. Ilang araw matapos niyon, isinampa ang mga kinakailangang legal na hakbang upang pigilan ang bentahan at maitala ang pananagutan ng mga sangkot.
Hindi na tuluyang humantong sa mas malaking iskandalo dahil pinayuhan ni Attorney Barameda si Maris na bigyan pa rin ng pagkakataon ng pamilya na harapin ang kaso nang hindi lubos na dinudurog ang pangalan ng mga inosenteng tauhan at kamag-anak. Si Lucio ay napilitang humarap sa mga utang, audit at legal na konsekwenses ng mga bati niyang desisyon. Hindi man siya nakulong sa mismong bahaging iyon ng kwento, tuluyang siyang nawalan ng kontrol sa mga dati niyang pinanghahawakan at kinailangan niyang harapin ang pagkawasak ng imaheng matagal niyang pinakintab. Si Bernadette naman ay iniwan ng ilang kaibigang sosyalera at supplier nang mabunyag ang maraming kasinungalingan niya. Ang dati niyang mapagmataas na paglalakad sa bayan ay napalitan ng tahimik na pag-iwas sa mga matang dati niyang gustong maghangang tumingin sa kanya. At si Rafael, bago man hindi agad na bago ng lubos, ay nagsimulang tumulong ng tahimik. Siya mismo ang nag-abot ng ilan sa mga records na makatutulong sa paglilinis ng negosyo. Hindi iyon sapat para burahin ang kasalanan niya, pero iyon ang simula ng totoo at mabagal na pagsisisi. Lumipas ang panahon. Hindi biglang naging perpekto ang lahat. May mga sugat na matagal maghilom, may mga ugnayang hindi basta bumabalik sa dati. Ngunit sa loob ng 5 taon, malinaw na malinaw ang naging pagbabago sa buhay ng mga Vergara at ng buong komunidad sa paligid nila. Sa pamumuno ni Maris, mas umayos ang takbo ng negosyo. Hindi sobrang marangya, pero matatag, malinis at makatao. Ipinaayos niya ang lumang klinika at dinagdagan ng regular na pondo. Naitayo rin ng Severino Carmelita Learning Center, isang paaralan at skills hub para sa mga kabataang hindi kayang makatuntong sa kolehiyo. Para kay Maris, iyon ang pinakamagandang paraan para gawing makabuluhan ng mana, ang tiyaking walang batang hahamakin dahil lamang sa kawalan ng diploma tulad ng ginawa ng mundo sa kanya noon. Si Cora ay ginawa niyang house manager ng mansyon na may maayos na benepisyo. Si Juno ay naging transport supervisor at natutong humawak ng fleet ng may disiplina. Si Mang Pilo ay pinarangalan bilang haligi ng hasyenda at binigyan ng maayos na tirahan at habang buhay na suporta. Si Tomas Ibanez naman ay nakapagtapos at naging unang scholar ng Learning Center na bumalik para magturo sa ibang kabataan. At sa wakas, dumating ang araw ng isang panibagong family reunion sa parehong mansyon kung saan minsan siyang ginawang katulong sa harap ng lahat. Ngunit ibang-iba na ang tanawin ngayon. Wala nang sigawan, wala nang mapanghamak na tawa, wala nang unipormeng ipinilit sa kanya para lamang ipaalalang mababa raw ang kanyang halaga. Ngayon, si Maris ang mahinahong punong abala ng pagtitipon. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nanunumbat. Simple ngunit marangal ang kanyang suot. Binabati niya ang bawat panauhin, kinukumusta ang matatandang kamag-anak at sinisiguradong maayos ang lagay ng bawat tauhan sa loob ng bahay. Dumating sina Mayor Celina, Dr. Honesto, Valeriano Say, Perla, Salve at marami pang nakasaksi sa kanyang pagbangon. Pati sina Lucio, Bernadette at Rafael ay naroon, mas tahimik, mas makumbaba at halatang nabawasan na ang dating tigas ng loob. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumayo si Rafael at humingi ng pansin. May gusto lang akong sabihin. Aniya, hawak ang baso ngulit hindi nagtataas ng tono. Matagal kong inisip kung may karapatan pa ba akong magsalita sa ganitong pagtitipon, pero siguro ito na ang tamang panahon. Tahimik ang lahat. Hiningi ko sa sarili ko noon ang respeto, sabi niya. Pero hindi ko naman pinagtrabahuan ng marangal. Samantalang ang taong pinakaminamaliit natin noon ang siyang nagtayo ulit sa pamilyang ito. Lumingon siya kay Maris. Maris, salamat at patawad. Hindi iyon malaking esena, walang luhaang sobrang OA. Ngunit sa simpleng pag-amin na iyon, maraming bigat ang tila unti-unting gumaan. Hindi man agad nakapagsalita si Maris, tumanggo siya. Sapat na iyon. Pagkatapos ng pagtitipon, mag-isa siyang lumakad patungo sa lumong bulwagan ng mansyon. Naroon pa rin ang malaking retrato ni Don Severino, katabi ng mas maliit na larawan ni Carmelita. Tumigil siya sa harap ng mga iyon. Mama, Tay, mahina niyang bulong. Hindi ko man nakuha ang tahimik na pamilyang pinangarap ko noon,
Sinubukan kong huwag sayangin ang iniwan ninyo. Napangiti siya ng marahan habang pinagmamasdan ng mga larawan. Naaalala niya ang lahat, ang mga gabing umiiyak siya sa likod bahay, ang mga utos ni Bernadette, ang pangungutya ni Lucio, ang mga pagtawa ni Rafael, ang kupas na uniforme, ang araw ng testamento, ang mga audit, ang paninira, ang sunog, ang mahabang pag-aayos, at ang mabagal na paghilom. At doon niya lubos na naunawaan ang isang bagay. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagyaman o pag-upo sa mataas na posisyon. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang hindi pagiging katulad ng mga taong nanakit sa iyo. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang liwanag mula sa learning center at ang maayos ng bahagi ng hacienda. May mga batang tumatawa sa malayo, may mga ilaw sa klinika, may mga taong may kabuhayan, may mga buhay na naging mas maayos dahil hindi niya piniling lamunin ng pait. At sa wakas, ang dating bunsong anak na itinulak sa gihid ng pamilya ay hindi na anino sa sarili niyang tahanan. Siya na ngayon ang ilaw ng pangalang minsang ginamit laban sa kanya. At sa tahanang minsang naging kulungan ng kanyang lungkot, natagpuan din sa wakas ni Maristeda Vergara ang kanyang dangal, kapayapaan at ganap na lugar sa mundo.